Nakita ko lang. So, stand up po tayo para bigyan natin ng kagalakan ng ating Panginoong Kirilion, ang ating mga Diyos na nasa langit. Panginoong Jesus.
kapila ng mga Diyos, sa taas-taasang Pilipinyon. Nandito po kami upang kayo bigla na pulihin kayo, sambahin kayo, Ama, dahil napakabuti niyo po sa amin. Ama, salamat po, Ama, na binigyan kami ng buhay, maging ang buhay na walang hanggan. Thank you, Ama, sa arawan na pinagkaloob mo sa amin, sa mga araw na kami maka-experience na yung pagmamahal sa mundo ito, ako, Ama. Thank you, Ama, na ikaw sumusubaybay ng aming mga lakad, upang sa lahat ng aming undertakings, ang Diyos ay maging successful kami. Ama namin, thank you po, Ama, na napakabuti mo sa amin, Ama, dahil po binigay niyo yung buktong na anak na si Jesus ang aming Panginoon at tagapagligtas upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Kaya, Ama, nararapat lang na kaming mga anak niyo nandito ngayon at walang ipangangad kundi mabigyan kayo ng kaluluwan at kasiyahan. Ama, thank you po sa napakaraming ginawa niyo sa amin. Pag-iingat niyo sa amin, pagpapagaling niyo sa amin, physically, emotionally, maging spiritually. Maraming thank you po sa mga provisions at thank you rin po sa mga ginawa niyong pag-iingat sa amin na mailayo sa anumang kapahamakan. Nilayo niyo kami, Ama, sa mga aksidente, mga trahedya at sakuna, mungkin sa kalamidad at sakit. At hindi niyo pinababayaan kami sa mga tentasyon na hindi namin kaya. Kayo ang naglalayo sa aming sa mga kasalanan. Kaya, Ama, ngayon ay niling namin, Ama, ang kapatawaran ng aming kasalanan, hindi po upang, Ama, kahit kami ligtas na, kundi upang ibalik ang aming kaligayahan, Ama. Tanggalin niyo po ang aming guilt bilang mga anak niyo. Patawarin niyo po kami at linisin niyo ang bawat isa sa amin upang ang aming kaligayahan ay patuloy kasama kayong aming mga Diyos. Namin thank you rin sa pinagkaloob mo sa amin na kami maging lingkod po sa ngalan niyo paglingkuran ang iglesia at ang mga tao, Ama, in your name. Ama namin, salamat po, Ama, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. May gabay at pagtuturo mo sa amin na habang pinapalalim mo kami sa aming kaalaman, hindi mo rin kami pinababayaan na maging proud, maging conceited at ng Diyos, kundi tinuturuan mo rin kami, Ama, na maging magpakumbaba, mapagpatawa, mapapunawa. Dahil kayo ang Diyos ng kaas-taasan ay Diyos ng humbleness. Kaya, Ama naming Diyos, sa oras na ito, hindi nga namin nagabayaan mo kami sa aming lahat ng ginagawa. Lahat ng aming pag-awitan, mga panalangin, pagtataas ng aming mga kamay, pagsasayaw. Binisyonan niyo ako ng Diyos sa langit. Ganun din, Ama, tanggapin niyo may kagalakan sa puso ang lahat ng aming mga igapo, mga offerings namin, at puspasan niyo rin po ang mga instrumento na aming gagamitin. Ganon rin sa aming kakainin na aking amang Diyos, alisin niyo lahat ng mga negative, mga elements, upang po kayo ang paging kalakasan namin ito na nanggaling sa inyo. Ama namin, thank you po sa mga kasaganaan, mga nabuhay na nagkaroon mo, at sa oras na ito, aking Ama, wala kaming dalangin kundi kayo may tataas namin. Kaya, Ama, pamunahan po na ang gawain ito lahat-lahat, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Second Peter, verses 17 to 18. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, you on your guard, so that you will not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen.
the name that's above every name. We praise your name, we glorify your name, and we lift your name to the highest, in the mighty name of our Lord Jesus. Ang pamagat ng mensahe na pinag-ibig mula kay Pastor Ignatius ay grow in knowledge. Kaya't iwan na natin ang mga panimulat aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang. Grow in knowledge. Ang manahing kataas-taasan Diyos, salamat po sa inyong presensya, sa inyong pagpapala, sa inyong mga anak. Salamat, Panginoong Jesus, sa inyong pagtuturo, sa inyong mga tupa at kawan, at inihiling namin, Banal na Espiritu, kayo ang patuloy na magbigay ng liwanag, karunungan, upang maunawa namin ang mensahe na bumula sa kataas-taasan. Dinadalangin namin ang bawat isa na maging mayamang sisidlan ng inyong karunungan. Salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Grow in knowledge. Hebrews 6:1. Let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Following Jesus is growing in the knowledge of Him. Dito sa atin sa Day by Day, our focus has always been on education. From day one, on searching and leading towards an improving understanding of God, of Jesus, and of the Holy Spirit, of course. We are leaning towards a loving, practical, empowering application of the teachings and practice of Jesus. The teachings and practice of Jesus is supposed to empower, to accept, to love, to dignify, to edify people. Luke 2:52, Jesus grew in wisdom. Patuloy na lumawak ang kanyang kaalaman. Dapat tayo rin. Patuloy na lumawak ang karunungan, lalo na tungkol kay Jesus at sa kanyang teachings. Paul grew and developed in knowledge. 1 Corinthians 13:11, sinasabi ni Pablo, pagkamat siya'y kilalang guro, nanguna sa napakaraming dynamic na pagtuturo. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Paul grew up from childish or childlike spiritual thinking, reasoning and speaking, into spiritual maturity. Dapat tayo rin. Hindi tayo dapat ma-stuck sa pagiging childlike or childish in our thinking, in our reasoning, in our theologizing, and in our spreading of the good news of the gospel. 1 Corinthians 13:12, sinabi pa nito ni Pablo, now, we see things imperfectly, like puzzling reflections in a mirror. But then, when the day comes, we will see everything with perfect clarity. At naka-future tense kanya yung we will see everything with perfect clarity. But for now, it's like puzzling reflections in a mirror. All that I know now is partial and incomplete. But then, when the day of perfection comes, when the day of the Lord comes, I will know everything completely, just as God knows me completely. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malamong larawan sa salamin. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, sabi ni Pablo, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakakilala niya
sa akin. Now we see spiritual, religious knowledge imperfectly, like puzzling reflections in a mirror. Hindi malinaw. In fact, madalas malabo. Nakalilito madalas. Kaya hindi marapat maging sarado, dogmatic, and self-righteous about our position in theological and religious discourse. Even the Jews thought that they knew their scriptures and God well enough.